Mag-usap kayo ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya na nasasaktan ka at kung hindi niya nakikita yon at ayaw niyang magbago, pwes ikaw ang magbabago. Sabihin mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya at pagod na pagod ka na. Sa totoo lang, kaya mo naman talaga eh. Sobrang attached ka lang. Hindi mo naman agad gagawin yan na iiwan mo siya. Tingnan mo lang kung anong reaksyon niya o kung magbabago ba siya ng treatment niya sa'yo. Kung hindi, mag-detach ka. Huwag mo siyang gawing mundo. Magplano ka para sa sarili mo, para sa anak mo. Bumangon ka at magdasal ka lagi, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Magtakda ka rin ng hangganan o boundaries. Huwag mo nang gawin yung mga bagay na ginagawa mo dati kahit napipilitan ka lang para lang ma-please mo siya. Huwag ka nang maging palaging available sa kanya. Hayaan mo siya. Bawasan mo ang expectations mo sa kanya at gawin mo kung anong gusto mo. Whether gusto niya ito or hindi, para makita niya na unti-unti ka nang nagbabago. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo. Kaya ka nasasaktan kasi palagi mo siyang pinupuno ng pagmamahal habang ikaw naman ay wala nang natira dahil hindi niya ibinabalik sa iyo ang pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Magmahal ka pero wag sobra. Isipin mo na may sarili ka ring identity, may sarili kang mundo at parte lang siya nito. Kung hindi kanya kayang respetuhin, bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Huwag mo hayaang saktan kanya ng paulit-ulit. Kayang-kaya mong magsimula ulit. Kaya mo namang mabuhay nang wala pa siya, 'di ba? Have goals, be financially independent para kaya mo mabuhay kahit anong mangyari. Hingin mo ito kay God at bibigyan ka niya ng paraan para makaalis sa sitwasyon na yan. Kung magbago man ang asawa mo at hindi mo siya iiwan, okay lang din basta take the lessons and leave the pain. Huwag ka nang bumalik sa old version ng sarili mo. Huwag ka nang maging dependent emotionally sa asawa mo. Be dependent on God alone.